Magandang araw sa inyo mga idol, mga bossing. So ngayon, ang i-demo ko or ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-fit up ng test pipe, no? So yung gagamitin natin ay number 4 lang, no? Kasi ito yung materials na nandito ngayon, no? So para hindi kayo mahirapan, yung mga nagti-training tsaka yung mga nag-aaral mag-welding, yung mga wala pang experience, no? So struggle sa kanila yung pagpipit up ng test pipe. So ngayon ituturo ko sa inyo yung mga diskarte kung paano, no? So tara na. So mga idol, mga bossing, yung una natin gagawin ay gagawa tayo ng spacer, no? So ito siya, no? So tinak lang yan, no? Inispatan ko para ganito yung itsura niya, no? So una natin gagawin, papatong natin yan, no? So ganyan. So pakapain lang natin, no? Para mapantay yung test pipe natin. So pag napantay na, pwede nyo nang itak dito, no? So papantay muna natin, no? So ganyan, no? Pantay na. So pwede na natin itak yan. So mga idol, mga bossing, naka ano na, no? Pantay na siya, no? So pwede na natin siyang i-tak, no? So tatak na natin. So dito mga idol, mga bossing, naka ano siya, no, natak na natin, no? So yung technique diyan para hindi to siya ma-stuck, kasi pag diniretso natin yung tak dito kabilaan, so ang tendency niyan matigas to hatakin o hugutin, no? So diyan tayo mag-struggle, no? Kakain niya ng ilang oras bago natin makuha, no? So yung technique diyan, huhugutoy natin to, itong spacer natin, no? So tanggalin natin. So mga idol, mga bossing, natanggalan natin yung spacer, no? So silip-silipin lang natin kung pantay yung gap ng tubo natin, no? So ito pwede na natin hindi ibalik, no? Kasi naka-spot na siya dito, no? So pag spot niyan, huwag niyo na lang hawakan dito sa ibabaw para hindi siya higop, no? Huwag nyo lang hawakan, no? I-spot nyo lang diretso, no? Kasi kanina kahit nilagyan ko ng spacer dito, hinigop pa rin siya, no? Ang tigas tanggalin. So pinutol ko siya ulit. So yung diskarte dyan, i-spot lang natin, no? Huwag na natin hawakan dito para hindi siya higupin. Kabilaan siya, no? So, spot na natin. So, ayan, no? Tak na natin, no? So, titignan natin kung pantay, no? Hindi siya hinigop. So pantay naman siya, no? So ngayon dito na naman tayo sa kabilang side magtatak, saka tapos niyan dito na naman sa kabila, no? So ulitin natin. Huwag nyo lang hawakan, ha, mga idol, mga bossing, no? So tak nyo lang diretso, no? Kasi pag hinawakan natin, maaari siyang hatakin o higupin, no? Sa kabila, no? So silip-silipin niyo rin kung hinatak ba or hindi, no? So kung hinatak, so putulin niyo ulit tapos pukin niyo lang, no?
So, ayun na mga idol, mga bossing, no? Ito yung unang diskarte na ituturo ko sa inyo, no? So, tapos na siya, no? So, na siya. So, ayan siya, no? Mga idol, mga bossing, no? So, tingnan yung gap niya, pantay lang, no? Hindi naman siya hinigop. So, tingnan nyo yung tack niya, no? So, medyo may stainless kasi ito mga idol, no? So, ito lang kasi yung naka-prepare na ano ngayon, materials. So, yung isang pipe natin na BI, hindi siya naka-ano pa, no? Kakatingin ko pa yan, no? Hindi ko pa kasi nag-grind yan, no? So, ito yung pin-repair ko kasi gagamitin ko rin to, eh. 6011 yung pinantacking ko dito. Sample lang to, ha? Pero kung stainless, so advisable na ano, stainless din yung gagamitin niyo, no. So since na ito ay demo lang, 6011 lang yung ginamit ko, no. So ayan siya, no. Ito yung unang diskarte, no. Pag ano, para hindi kayo mahirapan magtanggal ng spacer, no. Kasi pag ganun lagi yung ginagawa natin, maksaya sa electrode, no. So every time na magpa-practice tayo, gagastos tayo ng dalawang electrode, no, sa pag spacer lang. So yung pangalawang technique na ituturo ko sa inyo mga idol, mga bossing, so ito, no. So kung wala kayong angle bar, pwede yung plate na ginamit nyo sa training nyo sa NC1, no. So pag nagpa-piping na kayo, yung plate nyo, no, huwag nyo itapon kasi magagamit nyo pa yan, no. So tulad nito, plate to. So, ito yung plate na ginagamit ko, no. So huwag nyo itapon yung plate nyo mga idol, mga bossing, no. Kasi kung wala kayong angle bar, pwede natin dito magamit niya, no. So yan lang natin na yun, no. Ihiga lang natin, no. So ganyan. So kayo nang mag-a-adjust kung ano yung layo ng ano nyo, gap ng tubo nyo, no, or test pipe, no. So sa akin pwede na to, no. So ayan mga idol, mga bossing, no, pantay na siya, no. So pwede natin siyang i-tack, no. Tack na natin, ha. So ayan, no, natak na natin, no. So inikot na natin, no. So yung tinak natin dito sa ibabaw kanina, nilagay natin dito sa pinakailalim, no, para magtapat sila, no. So tak na natin. So mga idol, mga bossing, pag na-tack na natin yung dalawa, no, so ikutin lang natin, no. So igigit na ulit natin para apat yung tacking natin, no, kabilaan. Titignan nyo rin kung hindi gumalaw yung tubo nyo, no, kung nasa diretso pa rin, no. So pwede natin silipin dito sa gilid, no. So diretso naman siya, no. So tatak na natin. So ayan, ano, mga idol, mga bossing, no, na tack na natin ng maayos, no. So straight naman siya, no. So hindi siya gumiwang, no. So ganun lang kadali, no. So mga idol, mga bossing, no, na tack na natin, no. So ganun lang kadali, no. So kailangan natin tanggalin to pag nag-ano tayo, no, nag-pipit up tayo, no. Salpak na natin to sa unang spot lang, tapos hugutin. Kasi pag hindi nyo hinugot to or tinanggal, mahirapan kayo
hatak nito or maghugot kasi kakainin to ng test pipe, no? Mapipigilan siya maiipit siya ng dalawang tubo. So, mahirap atakin. So, ganon yung technique para mabilis lang kayo makapag-pit up, no? Tsaka hindi kayo mag-aaksaya sa electrode, no? Kasi pag nasa training tayo, limited lang yung electrode na ibibigay sa atin, no? So, hindi pwedeng na bawat pit up natin, gagastos tayo ng electrode, no? So, ganon yung technique. Plate lang or angle bar. Kung wala kayong angle bar, yung plate nyo, pwede na yun, no? So, ganon lang kadali. So, mga idol, mga bossing, sana ay may natutunan kayo sa ginawa nating tutorial, no? Kung paano mag-pit up ng test pipe, no? So, ganon lang siya kadali. So, maraming salamat sa panonood. At hanggang sa muli, tapos Pinay Weld. Paalam.